Aming Diyos, aming Ama, niluwalhati, nasasalamatan ka namin, sinasamba. Salamat Lord sa araw na ito na kami po'y pinagpala mong lubos at narito, buhay pa kami Panginoon sa kabila ng aming mga paulit-ulit na mga pagkakasala. Salamat Lord sa iyong biyaya at habag. Pagpalain mo po ang iyong pong mga anak na narito ngayon na handang makinig, matuto, mag-aral ng salita. Pagpalain mo po ang iyong pong tagapagsalita at ikaw lang po ang patuloy mamutawi sa kanyang labi. Ang tanging pangalan mo lang, ang patuloy na maitaas, maparangalan, Panginoon. Pinapabak po ang aking sarili at ang iyong pong strength lang ang makita, ang iyong pong banal na spirito ang mangusap sa bawat isa sa amin, Lord. At sa iyo po ang lahat ng papuri pa. Salamat. Bless your word. Prepare our hearts, our understanding. Gabayan mo po kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus at sa patuloy ng pahikipisan ng iyong banal na spirito. Amen and amen. So, verse 6 to 13, basahin ko ulit for the masarap balik-balikan para ma-refresh yung ating alaala kasi merong bakit ko binabasa ulit para ma-refresh po tayo kasi merong mga gap yung ating pag-aaral, hindi tuloy-tuloy. At alam mo naman tayo, mga Kristiyano, malilimutin. So, balikan po natin. And we are still in the prolong or introduction of Book of John. Kaya nga like ko sinasabi, kung babasahin naman natin yung ating mga modern Bible, meron na po yung mga guidelines. Nasa introduction pa rin po tayo ng John from verse 1, John chapter 1, verse 1 to 18. At ito na nga, nasa ano pa rin tayo, nasa verse 6 to 30 na ang ating pinag-aaralan, which is nasa witnessing of John and talking about Jesus Christ. Of course, the main point, the central of the message, as the life and the light. Then, nasa part na po na tayo na kung saan ito po yung contrast ng verse 10 and 11, kung saan pinakita doon na may mga taong nireject si Jesus Christ, ang sangkatauhan, and particularly ang kanya pong bayang pinili, ang mga Israelita. Nung siya ay nagkatawang tao, siya po ay Hudyo, Israelita by nationality. So yung verse 6 to 13, it says, there was a man sent from God whose name was John. This man came for a witness, to bear witness of the light, that all through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. And that was the true light, which gives light to every man coming into the world. He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. He came to his own, and his own did not receive him. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Yung 6 to 9, makita nga natin doon, presenting John the Baptist as a forerunner of Christ. Then, from 9 to 11, previously nga, talks about the rejection of Christ. Then, nandito na po tayo sa 12 to 13, the acceptance of God. Kung babasahin natin yung Book of John from chapter 1 hanggang chapter 12, makikita po natin dyan, ini-stress dyan yung rejection of Jesus Christ. Then pagdating sa 13, simula sa verse 21, makikita natin dyan na ang nakareceive lang talaga, particularly dun sa 12, ay yung yung 11 na tunay, then yung panghuli si Judas, which is hindi po siya ang tunay na remnant, or hindi po niya tinanggap ang biyaya ng Panginoon. Siya po ay fake disciple. Doon lang po makikita natin yan. Focus on the believing remnant who received him. From John chapter 13:21, makikita rin, binagbigyan din doon na dyan na na-highlight si Judas.
But kaya nga ang sabi dito sa verse 12, but to all who did receive Him, to those who believe in His name, verse 12 pala, sorry. But to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Last time, ating po nabigyang liwanag ang salitang but. Ito po ay may punto, syempre. Kumbaga, ito nga yung contrast from the verse 10 and 11. Pagdating sa 12, ito na yung parang umikot. Binalik na yung focus doon sa mga nag-receive naman sa kanya. Na ang attention ngayon ay nandun na sa mga tunay na sumasampalataya, tunay na nagsisi at sumusunod sa Panginoon, tunay na may relasyon sa Panginoon. At alam natin yung salitang receive, may parallel yan na word which is believe. Ang sa Greek word nga niyan is lambano. Lambano. At nagbigay tayo ng mga verse doon, sample tayo isa ulit. Yung salitang receive sa Matthew 10:40, ang sabi, Brad? He that receiveth you, receiveth me, and he that receiveth me, receiveth him that sent me. Tagalog, Brad, hanggat maaari. At pagpasensyahan niyo pala ako minsan kung mabagal ako magsalita, yung natural ko. Pero I'm trying to improve na ibilisan ko yung pagsasalita ko. Sinabi sa akin ni Maricel, ang bagal mong magsalita madalas. Oo nga, no? Yan talaga. Pero at least natututo tayo. So, yun po. Ayan, at inote nyo po yung Matthew 18:5, Colossians chapter 2, verse 6. It's all talking about receive, pagtanggap. Then yung believe naman, yung parallel niya, ay makikita natin sa 1 John 5:1. Ang sabi diyan, ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos at ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Malalim naman yung Tagalog dito. So, ang sabi diyan, nananampalataya, di ba? Nananampalataya, believe naman. Pero pareho po siya, di ba? Makikita niyo yung I hope na nakita niyo yung punto na yung salitang receive and believe, pareho po yan. Lambano sa Greek. Then note nyo po yung Galatians 3:26-27. Ano din po ang ginamit doon? Believe. Pero it has the same thought. Tandaan po natin yan. At na-highlight po natin, ano nga ba yung ating tinanggap or pinanampalatayanan? Wala pong iba kundi ang regalo, ang biyaya ng Diyos na kaligtasan. Kaligtasan saan? Sa puot ng Diyos Ama na paparating. Si Jesus Christ ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Which is dapat nga tayo ang mapunta, dapat tayo ang mamatay, pero siya ang nagbayad. Siya ang nagbigay ng kanyang sariling buhay upang maligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Only by grace alone, by faith alone, in Christ alone. Maliwanag naman yan, John 3:16-18. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, who shall believes in Him shall not perish but have an everlasting life. So, diretsuhin niyo pa rin yung pagbasa nun, di ba? At maliwanag po yan. So everyone word means salvation is sufficient to every mankind, but efficient only to those who will believe, who will receive. Matthew 1:21, di ba? Maliwanag yun. Si Jesus ay nagkatawang tao, dumating siya sa mundo upang iligtas ang kanyang mga hinirang, ang kanyang mga tao, ang kanyang mga pinili from the very foundation of the world. Sa kanila lang po namatay ang Panginoon. Pero ang kaligtasan ay available para sa lahat. So kung iniisip nyo ngayon na parang nalilito kayo. So kapag sana ang maisip, instead ng sana maisip natin, siguraduhin natin na
Sana kasama ako doon sa pinili ng Panginoon. So, it's about time to repent at sumunod na po tayo sa Panginoon kung nakakaramdam po tayo. Instead na sabihan natin na unfair naman pala ang Diyos kung meron na siyang pinili from the very foundation of the world. Hindi po, dahil magpasalamat tayo instead dahil pinili niya tayo even though we are undeserved. Kaya nga ang tawag sa ating kaligtasan is unmerited favor or undeserved favor. Kasi pinili ka kahit hindi ka karapat-dapat. Dapat tayo mamatay. Dapat we are all bound to hell. Pero pinili niya tayong iligtas. Diba? At hindi totoo yung double predestination na sinasabi sa theological term. Hindi po totoo yung double predestination. So kung may pinili siya na mapuntang, na iligtas or dalhin sa kanyang presensya sa langit, ibig sabihin din ba may pinili din siya papuntang impyerno? Hindi po. Wala siyang mapili actually. Pero pinili niya po na ibigay yung kanyang sarili na para pagbayaran. Dahil mahal niya, di ba? Kaya nga maliwanag yun, for God so loved the world. It is not His will that any should, sabi sa 2 Peter 3:9, di ba? It is not His will that any should perish but come to repentance. Maliwanag po yung mga verse na yan. So, ang sabi pa po, binigyan po tayo ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. Nabasa natin nakaraan yung mga verse sa Isaiah 56:5, sa Hosea 1:10, na doon po ay andun yung promise ng Panginoon na bibigyan niya tayo ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. So makikita rin natin yung sa salitang karapatan, makikita natin yung parang judicial term. Bakit? Bakit yun ang ginamit? Kasi nga po, may nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaya po tayo na-acquit, na-justify. Merong nagbayad, which is si Jesus Christ nga po. At dahil doon, nagkaroon tayo ng karapatan. Andun yun, pumasok yung adoption. Tinuring na tayong mga anak ng Diyos. Nagkaroon na tayo, binilang na tayo bilang mga anak ng Diyos. Sons and daughters, ang sabi pa nga dyan sa Hosea, chapter 1. To receive Jesus Christ, the Word, we receive the full authority to claim and exalted the title of God's children. Tandaan po natin yan. And to those genuine believer and recipient of grace, we are saved by grace. Therefore, ang challenge po sa atin ay na ipinapahatid ngayon is yung manifestation ng Holy Spirit, yung fruit of the Holy Spirit na sinasabi sa Galatians chapter 5, 22 to 23. Nakikita po ba yan sa ating buhay? Diba? Yan po ang ating i-examine sa ating mga sarili dahil kapag wala po yan, sigurado po wala rin po tayong true repentance na nagdaan sa ating buhay. Walang tunay na pagsisisi. Walang tunay na pagsisisi. At sabi ko nga last time, kasama na po yan sa unang-unang fruit na ating natanggap sa Panginoon. Kasi sabi sa Ephesians chapter 2, 8-9, yung faith ay regalo lang sa atin ng Panginoon. Basahin uli natin yung Ephesians 2, 8-9 for the benefit ng mga ngayon lang makakabasa niyan. For by grace you are saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. For we are His workmanship created in Christ unto good works which God... bakit 10 agad, Brad? 10 muna. 9 muna. Not of works, lest any man should boast. Sa 8, bro. True faith, yan. That not of yourself, it is the gift of God. Maliwanag naman yan. Sa Greek word, yung faith dyan is pistis. Regalo po yan ng Diyos sa atin. So kapag tayo may pananampalataya na, automatically tayo po ay magre-repent, magsisisi, magbabalik loob sa Diyos. Regalo yan. Tayo ay ni-regenerate muna ng banal na spirito. Dahil maliwanag naman ang sinasabi ng Scripture from Old Testament to New Testament, kinukot yan ni Apostle Paul, Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Nasusulat, di ba? Nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa.
So maliwanag po yan. So again, dapat po nakita sa atin yung tunay na pagsisisi. Paano ba yung tunay na pagsisisi? Let me explain in a simple principle. Sabi ko nga, ang tunay na pagsisisi ay yung may pagtalikod sa kasalanan, 180 degree. May transformation. Ibig sabihin, hindi na natin pinapalikan yung mga dati nating gawain. Yung alam naman natin na hindi nakakalugod sa paningin ng Diyos. Hindi siya nabibigyan ng kaluwalhatian. Kapag tayo po ay may tunay na pagsisisi, kalapit niyan na hindi na tayo nagpapatuloy sa paggawa ng masama. Sabi nga sa Hebrew, mas mabigat nga yung sinabi doon, baboy lang ang bumabalik sa mga sinuka niya na. Diba? Mga hayop lang ang bumabalik sa mga ganon. Pati aso. So, kapag tayo po ay may tunay na pagsisisi, make sure po na may pagbabago. Yun po ang aking punto may pagbabago po sa ating mga sarili, sa ating pong buhay. Pinaging banal na tayo ng Panginoon. We are under sanctification. Lumalakad na tayo sa liwanag. Hindi na tulad ng dati na ini-entertain natin ang kasalanan. Diba? Ngayon, galit na tayo sa kasalanan. At nagkakasala man tayo, pero nagiging nalilesen ba? Kaya nga i-examine natin yung ating sarili. Kumukonti na ba yung kasalanan natin o ganun pa rin? Kamusta yung yung chart ng ating kasalanan? Bumababa ba gradually or tumataas gradually? We cry out for forgiveness. Yan po ang ibig sabihin ng tunay na pagsisisi. Nagdadalamhati po tayo kapag tayo kakasalang muli. Knowing the scripture na we quench the Holy Spirit who lives in us. Our body is the temple already of the Holy Spirit na tayo, once na tayo po ay mananampalataya na, sabi sa 1 Corinthians 3:16. Kaya nga yan ang pinaalala ni Apostle Paul sa mga pasaway na mga taga-Corinthians. Mga mananampalataya na rin po sila claiming. Pero nandun pa rin po yung kanilang mga lumang paniniwala, mga ritual, mga kinasanayan, mga habitual sins. Dinala lang nila. Kumbaga, lumipat lang sila ng bahay. Kasi ang illustration po ng bagong pamumuhay is wala po, totally winasak po yung bahay na yon. Binigyan ka ng bagong bahay ng Panginoon galing sa Diyos. Hindi po yung meron kang bahay, naglagay ka lang ng extension. Diba? Nilagyan mo ng extension, nilagyan mo ng part si Jesus kasi buhay mo. Hindi po. Pag yung sinasabi doon sa 2 Corinthians 5:17, the old has gone, the new has come. Bagong bahay, bagong buhay ka na po. Diba? So, examine ourselves once again. Ganyan, sana po hindi tayo gano'n na nilagyan lang natin ng extension si Jesus Christ. Nilagyan lang natin siya ng part sa buhay natin. Hindi po. Ang sabi, ang buhay mo ay templo ng Diyos, ang ating lupang katawan. Maliwanag po yan. And take note, when the Lord spoke about the greatest commandment, again, yung sa Matthew 22:37 to 40, lagi ko pong sinasabi yan, di ba? That's the living principle na tinuturo sa mga mananampalataya. Kung tunay ang ating pagsisisi, we must do this. We must walk the talk. Let's love the Lord with all of our heart, our mind, our soul, our strength. As in, ano po ba yung punto dyan, di ba? Sinasabi ko nga, walang reservation, parang kriminal. Taas ang dalawang kamay. Wala nang natira sa iyong sarili. It's a challenge for all of us. Ganyan po ang tunay na pagsisisi. Maliwanag na dyan po tayo, tinawag ng Panginoon. Very plain and simple. At kung matigas pa rin po at ayaw natin sumunod sa katawagan ng Diyos, sorry but you are judged already.
Black and white lang yan. Plain and simple. Kaya nga very clear yung John 3:17 to 21. Basahin ko ulit para doon po sa mga bago. And may it serve as warning. Kaya nga huwag kayong maniniwala doon sa mga cherry picking verses na John 3:16 lang ang binabasa. Tuloy niyo yung basa. Sabihin niyo sa pastor, pag may pastor, basahin po natin yung 17 hanggang 21. Ito po. For God did not send His Son into the world that He might judge the world, but that the world might be saved through Him. Anyone who believes in Him is not judged, but anyone who does not believe is already judged. Bakit? Because this is the judgment, the light has come. Ito nga, pinag-aaral natin, the light. And the light, Jesus Christ, come into the world, and people love darkness rather than the light because their deeds were evil. Automatic po yun. Kung ayaw natin sumunod sa liwanag, ayaw natin magsuko ng buhay, automatic. Mas mahal natin yung ating mga reservation sa buhay. Yung ating mga habitual sins. As is where is po yan. For everyone who practices wicked things hates the light and avoids it, so that his deeds may not be exposed. 21. But anyone who lives by the truth comes to the light so that his works may be shown to be accomplished by God. Diba? Let the word speak to your heart, kapatid. Maliwanag yan. Ito po yung nabasa ko po yung mga yan. Napakaliwanag po na I have no choice. Wala ka na pong ibang choice kundi surrender your life to the Lord. Kung gusto mo pong lumakad sa liwanag dahil siya lang po ang tanging pag-asa natin yan. Please take note and read again and again. Diyan na po tayo, diyan po sa inyong mga tahanan. Sabi ko nga itong John 3:16, 17 all the way to 21. Again and again, paki-note nyo po at paki-share nyo po sa inyo pong mga mahal sa buhay. Mga kapatid, wag lang po John 3:16. Diretso nyo po. Dahil it serves as salvation and judgment. God is a God of love, pero huwag niyong kalimutan na He is a God of just God also, justice, a God of justice. Diba? Hindi yung mga tao mapupunta ng impyerno yung mga tao dahil po sila choice po nila yon. Maliwanag sa ating binasa. Hindi yung choice ng Panginoon. Kaya nga maliwanag yung double predestination is mali. Mali po yung pananaw na yon. Choice ng mga tao na hindi sumunod sa Diyos. Kaya sila daranas ng puot ng Diyos. Dahil mas pinili nila ang sabi doon. Ang lumakad sa liwanag dahil ayaw nilang mabunyag. Ayaw nilang bitawan yung kanilang mga kasalanan. So take note po yan. Magsisi. Matakot na po tayo ngayon. Hindi ako nanganakot. Pero parang gano'n na po. Matakot na po tayo ngayon kaysa sa huli pa tayo magsisi. Diba? Ang pagsisisi, wala naman lagi sa una, nasa huli. At huwag na po sana tayong dumating sa punto na gano'n. Ngayong narinig na natin ang Ebanghelyo, repent and believe. At kaya nga ng Panginoon, dalangin ko din po sa bawat isa sa atin na wala po sa atin ang mapunta sa kapahamakan. At wala sa atin yung masabihan sa Matthew 7:21 to 23 na sinasabi ng Panginoon, hindi kita kilala, mapaggawa ng masama. Yun po ang pinakamasakit na mangyayari sa buhay ng tao. Ang Matthew 7:21 to 23 ang pinaka nakakatakot na verse na mababasa natin sa buong Bible. Yung akala mong pupunta ka ng langit, pero impyerno pala. Yun po ang pinaka nakakatakot. Kaya mag-ingat nga tayo, patuloy. At ito rin ang punto ng Book of John, sa kanya pong narrative ng Book of John. Ito po ang pinakapunto na mag-ingat po sa mga bulaang tagapagturo. Paulit-ulit lang po yan. Sila po yung Gnostics o yung mga knowledge. Mga nagtuturo ng baluktot na katwiran. Simula po noon hanggang ngayon, nariyan na po sila. Kaya mag-ingat po tayo dyan. At
Sa aming mga nagtuturo ng tama, sigurado mau-offend kayo. But we don't mean it, but the word mean it to you. Because the word of God is double-edged sword. Kaya nga lagi niyong maririnig sa aming mga tagapagturo, mabuti nga po sa atin, mabuti. Mabuti, hindi yung mabuti nga na parang pinagtatawanan ka namin. Ibig sabihin, mabuti nga sa'yo kapatid. Dahil ibig sabihin, tinutuwid ka, anak ka niya. Nasasaktan ka na ngayon, mas mabuting masaktan ka na ngayon kaysa sa huli pa. Diba? Na ito, masabihan ka nga sa Matthew 7:23 na, yan, I never knew you. Depart from me, you lawbreakers. Wala na pong third chance. Meron na pong second chance ngayong time na to. We are in the church age ngayon. Nasa apostasy age tayo ngayon. Kung saan marami po ang lawbreakers sa salita ng Panginoon. Sana po hindi tayo kasama dyan. Kaya nga po, magpuri tayo sa Panginoon kung tayo nasasaktan sa salita ng Panginoon. Magpuri tayo. At it's about time na magsuko. Yung Matthew 7:21-23, parang yung ano lang yan eh. Parang yung kwento ni Pepe. Kilala niyo si Pepe? Ay, yung nagpapalipad ng saranggola. May nagbigay sa kanya ng voucher. Free 7 nights stay sa isang 7-star hotel. Siguro sabihin natin Hilton. So excited siya. Siyempre, ikaw ba naman makatanggap nung ganyan. So sobrang excitement niya, hindi niya na confirm. So excited siya, niready niya na yung mga bagahe niya, maleta. So ayun, nagyaya pa siya. Sinama niya pa yung pamilya niya. So punta sila ngayon. Sa Europe 'yon, gumastos pa siya ng ticket kasi sa hotel lang naman eh. Bumili pa siya ng ticket, punta siya doon, excited siya mag-stay doon eh. Eto na, after long travel, pagdating nila doon sa location, sa hotel, so bigay niya yung invitation letter. Ito ang masakit. Pagsabi sa kanya ng hotel duty manager, sabi, sorry, wala po kayong reservation, wala po sa system namin yung invitation niyo na to. Sino po ba nagbigay sa inyo nito? At yun, natulala siya. And that time, tsaka niya lang nalaman, na-realize, na fraud pala yun. Peke pala yung invitation, na confirmation na kanyang hawak-hawak. It's the same thing din po sa atin ngayon. Punto nga ng Matthew 7:21-23. Sa panahon natin ngayon, maraming bulaang tagapagturo na bibigyan kayo ng instant kaligtasan. Diba? Instant kaligtasan. Pero mali po. Pagdating ng panahon, kapag hindi niyo po kinonfirm ngayon yung inyong mga naririnig na salita ng Panginoon, wala sa absolute truth, sa salita ng Bible, salita ng Panginoon sa Bible, pwede po kayong katulad po ni Pepe na darating doon na luhaan. Sabi ng Panginoon, ang sabi niya pa, depart from me, I never knew you. So ngayon na po. Kaya importante po, katulad nga, in-encourage namin kayo na katulad ng mga taga-Berean, believers, Christian, na nandito sa Bible, si Apostle Paul pa mismo ang nagpipreach sa kanila, nagtuturo, pero bini-verify po nila. They are very diligent studying the Word of God. Kaya nga lagi nyo maririnig, sinasabi namin sa inyo, hindi nagtatapos ang ating pag-aaral sa 40-45 minutes, 1 hour, even 1.5 hour, even 1 whole day. Hindi pa po yan sapat. Ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, tuloy-tuloy. Ano yung bilin ni Moses kay Joshua? Joshua 1:8. Meditate the word. This word shall not depart from your mouth. Kung gusto mong maging success. Diba? Although we are already victorious in Christ, but ito po yung manual ng buhay, ang maggagabay sa atin. Ito po. This book of instruction must not depart from your mouth. You are to recite it day and night so that you may carefully observe everything written in it, for
then you will prosper and succeed in whatever you do. Lahat na po ng aspeto ng buhay, spiritual, practical, emotional, lahat po, makikita po natin sa Bible yan. Ito po ang magagabay sa ating buhay. Now, as we proceed again, keep in mind that true repentance is divine grace of God sa kanyang mga hinirang. Nagkakaroon lang po tayo doon. Ang punto ko lang is nagkakaroon po tayo ng tunay na pagsisisi sa biyaya lang ng Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon. This is divine grace of God. So paano ko po yan nasabi? Well, maliwanag sa sumunod na verse. Pupunta na po tayo sa sumunod na verse finally. Sa verse 13. Ang sabi, children born not of blood, nor of the desire of will of man, but born of God. Highlight nyo po yung salitang, but born of God. Liwanag yun. Mula noon hanggang ngayon, sadyang napakaraming nagugulumihanan sa salitang born again. Sabi nila, born again. Ako mismo, nung wala pa ako sa Panginoon, yan ang terminology ko sa mga Kristiyano, born again. Niloloko-loko namin. Yung bahay kasi namin dati, ako'y batang kalye nung araw, malapit kami sa church. So, tuwing linggo, nakikita namin yung mga tao papunta doon. Siyempre, lost pa, hindi na naiintindihan yung mga ginagawa nila, which is napakahalaga po pala. So, wag po tayong manatiling ignorante. Alamin po natin, ano nga ba yung born again? Sa ating lumang paniniwala, ang tawag sa ating ang salitang born again, yan normal yang tawag sa ating mga Christian na basically ay galing sa lumang pananampalataya na Christian din ang claim, but sadly violating a lot of major doctrines in Scripture. So, ibig sabihin dito, kahit nga po yung sa luma nating pananampalataya, Christian din naman sila ang claim. Kaya nga lang, sadly, dahil nga natuto tayo sa salita ng Panginoon, pag binerify mo yan, pag pinag-aralan mo, yun na nga. At si Martin Luther nga, gumawa ng 99 or 95 thesis against the Roman Catholicism. Unang-una ang punto niya, who is the head of the church? Ayun na. Wala na, wasak-wasak na sila. Dahil hindi na nila madepensahan. Dahil binaluktot nila yung salita. At Christian din sila. Kaya nga ang concern natin, yung mga tunay na hinirang ng Panginoon, mga hinirang ng Panginoon, darating ang panahon, maaalis sila doon. Ito kaya nga ginagawa natin, ipagsabi natin yung salita ng Panginoon. Kasi marami tayong mga loved ones, mga kapatid na nandun pa. Tayo, galing nga tayo doon eh. Kaya nga dapat nandun yung concern natin sa kanila ngayon na nandun pa sa pananampalataya na yon. Christian din sila eh, claim nila eh. Pero hindi sila biblical Christian. Kasi gumawa sila ng sarili nilang interpretasyon sa Bible. Verse 13 is very clear point na ang kaligtasan ay pagiging bagong nilalang, as in 100% grasya lamang. Again, balik doon sa luma nating kinagis ng relihiyon. Pwede kang maligtas dahil sa iyong mabubuting gawa. Katulad sila ng mga Judaism. Pwede kang patawarin ng Diyos. Pwede mong pagtakpan ng iyong mga kasalanan. Gumawa ka lang ng maraming mabuting bagay. Hindi po. Kahit anong gawin nating mabuting bagay, kahit ipagampasan natin yung sarili, patayin natin yung ating sarili para alang-alang sa Diyos, magsuicide tayo, kulang pa rin po yan. Hindi pa rin. Ang sabi sa Romans 3:23, all fall short for the glory of the Lord. Wala po lahat yan. Si Jesus Christ lang po ang John 14:6 is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Through Him.
Paano nangyari yun? Nangyayari po yung sinasabi dito sa verse 13. Paano nagiging mga anak ng Diyos? Makinig po kayo mabuti. Take note that the origin of life is not of blood. Maliwanag naman yan sa text. Not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. That is the origin of life. Galing sa Diyos. Naalala nyo si Adan, nung nilikain siya ng Panginoon sa Genesis chapter 2? Anong ginawa sa kanya? Hiningahan lang po siya, lupa lang siya. Hiningahan lang siya sa nostrils ng Panginoon at nagkaroon na siya ng buhay. Galing sa Diyos ang buhay natin. Therefore, this is a divine side of salvation. Grasya lang, ultimately, it is not man's will that produce salvation, but God's will. Bukas tayo sa paborito nating John 3, 6-8. Sabi, whatever is born of the flesh is flesh. Pinanganak ka ng nanay mo, naging tao ka, niluwal ka, flesh is flesh. And whatever is born of the Spirit is Spirit. Yan po, ang tanging ang Panginoon lang ang magbibigay niyan. Spiritual rebirth. Do not be amazed that I told you that you must be born again. Tuloy Brad, 8. The wind blows where it pleases, and you hear its sound, but you don't know where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Napakaliwanag yan. Personalan, pinaliwanag ng Panginoon kay Nicodemus. Si Nicodemus, nung una, secret believer siya. At hindi niya maintindihan. Na-amaze siya sa mga ginagawang miracles, signs and wonders ni Jesus Christ. Bubuhay ng patay, nagpapagaling ng mga may sakit, at nagtuturo siya ng katwiran out from nowhere. Hindi siya nag-aral sa mga theological seminary netong mga Judaism. Pero 12 years old pa lang siya. Lagi na siyang nasa templo at nangangaral. Nakikipag-argumento na siya sa mga mangangaral na nandun sa templo. Na-amaze sila, nabalitaan na nila to si Jesus Christ. At yan po, pero hindi niya. Siya ay expert. Doctorate din siya sa Old Testament, sa Pentateuch. Kabisado niya ang Mosaic Law. Pero hindi niya po maintindihan kung paano yung born again. Hindi niya maintindihan. At ayan nga, in-explain sa kanya ng Panginoon. Do not be amazed, ang sabi niya sa kanya. Spiritual kang tao, hindi mo to naiintindihan. Paano ka naging tagapagturo? Sadly, marami po sa atin ang ganyan. Claiming na intellectually convinced na sa salita ng Panginoon, pero hindi nalalaman yung tunay na sinasabi nito. Maraming Kristiyano ang ganyan. Oh, born again din kami, Christian. Maraming mga nagte-testimony dito sa church. Pumupunta. Ay, alam niyo po, magte-testimony. Sa Pilipinas pa lang po, born again na ako eh. Pero pagdating dito sa Saudi Arabia, kamusta naman yung buhay? Simula nung tayo binago na ng Panginoon, na born again na, totoo ba? Na-examine ba natin ang ating mga sarili? Totoo ba? Na nandun na, nagbago ka na ba talaga? So, wala po tayong minamaliit, but we are challenging ourselves na make sure na tayo po ay nasa kaligtasan na, nasa liwanag na. Examine ourselves. At isa pa po, yung Titus 3:5. Maliwanag yan, yung mga sitas dito sa about divine side of salvation. He saved us not by works of righteousness that we had done, but according to His mercy, through the wishing of regeneration and renewal by the Holy Spirit. At note nyo na rin yung 1 John 2:29. So, tuloy po tayo. Bawat isa sa atin, indeed, ay pamilyar sa analogy ng physical birth. Lahat naman tayo, pinanganak ng ating nanay. Iniri lang tayo.
So yan po yung ginamit na analogy ni Jesus Christ dito, particularly nung kausap niya si Nicodemus. Sabi ni Nicodemus, paano ba yung born again? Babalik ako sa tiyan ng nanay ko, tapos iluluwal niya uli ako. He interpreted it literally, but God is talking figuratively here. Spiritual po ang sinasabi ng Panginoon. Spiritual rebirth. Kaya nga, yung analogy ang ginamit niya dito, physical birth, para maintindihan natin na wala po tayong ambag sa ating kaligtasang tinatamasa ngayon, talking to the believers. Wala po tayong partisipasyon sa araw ng ating kapanganakan. Kung kaya yan ang ginamit na analogy ng Panginoong Hesus nung ine-explain niya ang mga ito. Born from above, literally, made in heaven. Worked by the Holy Spirit. 1 Peter 1:3. Basa. Therefore, 1:3 pala, bro. Yan. Blessed be the God and Father, our Lord Jesus Christ, according to His great mercy, He has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. And tuloy mo, 1 Peter 1 pa rin, then 23. Since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. Sa Tagalog, Brad. Ayan, buti na, lagay nyo na yung HCSB. Mas madaling basahin yan. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, diba? Not by the flesh, kundi sa walang kasiraan, spirito, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Kaya nga, ngayon pa lang, buhay pa tayo, meron na po tayong, buhay pa tayo sa flesh natin, which is mamamatay nga to, ito yung perishing, ito yung perishable, pero meron na po tayong imperishable sa atin, which is the Spirit of God na nasa atin. Binuhay na ng Panginoon yung patay nating spirito, patay sa kasalanan. Yan po ang being born again. Please note that we are talking about supernatural event here. Pertaining na tayo again sa verse 13 ng John 1. Therefore, it is clearly an act of God. Maliwanag na maliwanag yan sa verse. Kung, ito nga, hinihimay-himay lang natin para mas madiin at maintindihan po natin. That's the point. It's an act of God. Kaya yan, maliwanag sa verse po yan. Children born not of blood, nor of the desire or will of man, but born of God. It's a pre-gift salvation. Again, by grace alone, by faith alone, in Christ alone. So as we conclude here today, mga kapatid, nais ko po lamang muli kayong tanungin, most especially sa mga ngayon lang po nakarinig ng magandang balitang ito, na libre pala ang kaligtasan. Diba? Ang daan patungong langit ay simple lang pala. But mind it, huwag niyo sabihin, ang dali lang naman pala eh. Yun lang naman pala eh. Maniniwala lang pala ako. Ayos na. Yung sinasabi sa Romans 10:9. Believe, ano yung sabi doon sa Romans 10:9? Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magbuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Maliwanag naman yung Brad eh, Romans 10:9 eh. Mananampalataya lang ako, hindi po. Tuloy niyo po yung basa ng buong Romans 10 para maintindihan niyo yan. Huwag kaya nga, again and again, huwag po tayong dyan lang, cherry picking lang, yan lang ang inyong paniniwalaan. Basahin niyo po yung buong context and content ng book. Sinasabi po dahil hindi ang risk po nun, hindi lang po believe. Dahil nga ang punto ko is kahit po si Satanas, sabi sa James 2 ay naniniwala din.
Actually, si Satanas, mas kilala niya si Jesus Christ kaysa sa atin. Coexisting na rin si Satanas eh. Although created being lang siya. Si Jesus Christ is creator. Si Satanas ay isang anghel. Ginawa lang din siya ng Diyos. Pero noon pa man, kilala niya na si Kristo. Kaya nga nanginginig pa siya eh. Kilala niya si Jesus Christ, nanginginig pa sa takot. Kasi kilala niya. Alam niyang makapangyarihan. Alam niyang Diyos si Jesus Christ. Pero nga, ang sabi, ang punto is, hindi po enough na tayo ay nananampalataya dahil si Satanas, ang sinasabi dyan ni James, si Satanas ay nananampalataya, nanginginig pa. Ang punto is, hindi enough ang pananampalataya na walang gawa. You have to demonstrate your love in Christ. Diba? So pag tinuloy mo yung basa, sa James 2:19 si Satanas naniniwala din sa Diyos, nanginginig pa. Pagdating sa 20, ano sabi ni James? Patay ang pananampalatayang walang gawa. So, makikita po natin, may kaakibat na responsibilidad ang ating pong kaligtasan, libreng kaligtasan na tinanggap. We have to exercise our faith. We have to walk the talk. We have to practice what we preach. Dapat may pagbabago. Kung nung araw is mayabang ka, nuknukan ka ng yabang, at ngayon sabihin mo Kristiyano ka na, at kahit na nagbabahagi ka na ng salita ng Panginoon, nandun pa rin yung kayabangan sa'yo, walang pagbabago, delikado. Dapat po nagbabago, nare-refine tayo. Diba? We're going to humbleness, we humble ourselves. Diba? We submit. Yan, kasama po yan sa gawa. Diba? Kung kaya lalong hindi pwedeng sabihin nating mapupunta tayong langit dahil sa pamamagitan ng ating gawa. So another point po to sinasabi ko dito, hindi rin naman pwedeng puro gawa ka lang. Diba? Wala ka naman pananampalataya kasi nga baka sabihin mo, oy, ang dami kong ginawa, nag-serve ako, nag-evangelize ako, naggawa ako doon, nag-cameraman ako, taga-type ako ng verse doon . Transportation ako, ang dami kong hinatid sundo. Pero nakalimutan mo. Di ba? Yung pinakamahalaga sa lahat. Hindi dapat po balanse ang buhay nating mga Kristiyano. Hindi po natin pwedeng gawing pamantayan din ang ating mga gawa. Hindi po grasya ang tawag dyan, kundi disgrasya. Tama po? Disgrasya po. As you heard the great illustration, born from above, so then maliwanag na wala tayong ambag sa ating kaligtasan at wala tayong kakayahang iligtas ang ating ating sarili. Maliwanag naman yung sinasabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Again, ang tanong ko nga, sino sa atin ang walang kasalanan? Walang aamin, di po ba? Kasi lahat tayo guilty naman. Kailangan pa bang tanungin yan, Brad Joey? Wala pong maglalakas loob dyan. And praise the Lord kung nalalaman natin sa ating mga sarili na tayo ay guilty before the holy presence of the Lord. Yan po ang gusto ng Panginoon. Ang ma-realize natin na tayo ay makasalanan. Katulad nung alibughang anak na nagpakalayo-layo sa Panginoon. Then one day na-realize niya, babalik na ako sa aking ama. It's the same God who's talking to us na magsuko na po tayo ng ating buhay sa Panginoon. At katulad din po nung tax collector, maniningil ng buwis, na hindi makalapit sa templo, beating his chest, hindi makatingin sa langit, aminadong makasalanan. Yan po ang mga nais ng Panginoon na makita sa kanyang mga hinirang, na magsisi, talikuran ng mga kasalanan at sumunod, lumapit na sa Kanya. Kung naririnig nyo ang tinig ng Panginoon through His Word,
nararamdaman natin yan sa ating mga sarili, repent and believe in the gospel. At yan po ang purpose ng Panginoon kung bakit siya nagkatawang tao, di ba? Para po magkaroon ng katubusan. Matubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga yung kasalanan mo ngayon, yung kahapon, ngayon at bukas, alam ng Panginoon na kahit mananampalataya na tayo, we are still imperfect. Magkakasala at magkakasala tayo. Pero binayaran nyo na yun, kasama yun, 2,000 years ago. Mapalad tayo kung tayo ay aminadong makasalanan, sabi ko nga, at nagsisising lubos sa banal na harapan ng Panginoon. In that way, katulad din po tayo ng mga kriminal na nagsuko ng kanyang buhay. At agad-agad po yun. Tama po? Agad-agad po. Nung siya po ay na-realize niya na si Jesus Christ. Hindi na po siya yun talaga, mamamatay na rin siya. Tapat at banal ang Diyos na kita niya ang laman ng ating mga puso't isipan ngayon. At katulad ng isang kriminal na deserving dumanas ng walang hanggang kamatayan, anong nangyari sa kanya? At the end of the story, siya po ay niligtas ng Panginoon. Ang sabi niya, ngayon pa lang, kasama na kita sa paraiso. Humihinga ka pa. Humihinga pa ako. Kasama na kita sa paraiso. It's the same God who's talking to us right now, particularly po doon sa mga hindi pa po tiyak kung hindi pa alam ang magandang balitang ito. Tayo po ay china-challenge ng Panginoon. Tayo po ay magsuko na ng kanyang buhay sa kanya habang tayo'y buhay pa. Dahil kapag kinamatayan po natin ang ating mga kasalanan, hindi po kasama nga tayo doon sa katulad nung lalaki ni Pepe na excited makapunta doon sa hotel, sa 5-star hotel. Pero pagdating niya doon, wala. Fake pala yung invitation niya. Wala siyang confirmation number. So, yan po ang aming concern sa ating pong mga tagapakinig at ipamahagi po natin ang magandang balita. Ang bigay at regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kung tutuloy natin yung basa ng Romans 6:23. This is the great antidote of the sin. Black and white lang po yan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, ang bigay ng Diyos ay libre sa pamamagitan ni Jesus Christ, our Lord and Savior. So again, sa mga ngayon lang po nakarinig in this very simple exhortation at sabi, so doon sa mga matatagal na rin pong Kristiyano, marahil sa pandinig ninyo ay gasgas na to. Well, meron pa rin pong sinasabi sa atin ng Panginoon. Kung sa tingin ninyo gasgas na to sa pandinig ninyo, think again. Ginagawa nyo ba yung inyong covenant sa Panginoon? Ibinabahagi ba natin yung kanyang salita? At tunay ba talaga tayong may relasyon sa kanya? Think again. Sabi nga ni Paul, huwag mong isipin na ikaw ay nakatayo, baka ikaw ay mabuwal. So, make sure po na tayo ay may tunay na relasyon sa Panginoon bago po mauli ang lahat. So, glory to God, honor and praise. I hope and I pray na intindihan nyo po yung verses na ating pong hinimay-himay sa araw na to ngayon at yung mga previous pa. Then, sa susunod po na araw, Thursday, ito na po yung pinakamaganda, yung John 1:14. And the Word became flesh and dwelt among us. Yan po ang ating aabangan. So let us pray po. Heavenly Father, thank you once again for your love and mercy. Thank you, Lord, for everything, for your faithfulness. Luwalating kasambay ng hilang pangalan. Salamat, Lord, sa iyo pong wonderful gift.
which is our salvation, Panginoon Lord. Thank you, Lord, dahil ikaw ang nagbayad, Panginoon, sa aming pong mga kasalanan. Tinubos po kami, Panginoon, sa paparating na puot ng Diyos. Thank you, Lord, once again. At dalangin ko po, Ama, sa aking pong mga kapatid, nawa, Panginoon, ay ikaw po, Lord, ang patuloy na magdiwanag sa kanila pong buhay, Panginoon, at panampalatayanan nila ang lahat po ng kanila pong narinig, magrema ito sa kanilang pong puso't isipan, at hindi po natatapos doon, Panginoon, kundi examine namin ang aming mga sarili, and magkaroon kami ng tunay na pagsisisi, at wag na po naming balikan ang mga nagagawa naming mga kasalanan noon. At tulungan mo po kami, Panginoon, dahil wala po kaming magagawa indeed kung wala ka sa aming buhay. At help us to discipline ourselves, Panginoon. And salamat, Panginoon, dahil binigay mo na ang lahat, Panginoon, ang iyong pong sarili. At ngayon, hawak-hawak na po namin, Panginoon, ang iyong pong salita. At ito po ang aming magiging gabay, Panginoon. Salamat, Lord, once again. At doon sa mga kapatid na matagal na pong mananampalataya, Lord, ikaw po ang patuloy na humipo sa kanilang puso. Paalala, gawin, Panginoon, ang ministeryo na tinanggap sa iyo, Panginoon, na ikaw po magpaalala ng covenant na kanila din pong binigay sa iyo, Panginoon, na sila po ay maglilingkod sa iyo, Panginoon, sa buong buhay nila, Lord. Salamat, Lord, once again. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Salamat, Lord, sa liwanag ng iyong salita na indeed not who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Tanging sa biyaya mo lang po ang kaligtasan. As is, where is, napakalinaw, Panginoon. Thank you, Lord, for everything, for your faithfulness. Bless our brethren na narito, Panginoon, and doon pa po sa mga future na makikinig, Panginoon, sa pangangaral na ito, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magdiwanag sa kanila pong buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen.